universal healthcare was supposed to be prioritized. This is the reason that PhilHealth next year, in clear violation of Section 37 FRA 11223 or the Universal Healthcare Act, which provides the national government subsidy to PhilHealth, is not to be included in the GAA, and instead, PhilHealth will have a zero subsidy next year. Tama nga ba ito o isa na namang himala? Habang ang ating mamayan ay nagkukumahog mabayaran ang kanilang premium sa PhilHealth, nagdesisyon na lamang tayo basta't ihinto ang kontribusyon ng pamahalaan at salakayin na lamang ang trust fund ng PhilHealth. Ngunit ang may dahilan daw, pinaparusahan ng mga namamahala sa PhilHealth dahil hindi nila inuubos ang kanilang budget para sa serbisyong pangkalusugan ng taong bayan. Kung katangahan at kabuktutan ng namamahala ng PhilHealth ang problema, solusyon bang parusahan ang mga naghihikasos na mga pasyente? Di pa sapat ang 90 billion excess ng PhilHealth na kinuha. Yung MOU ng nag-iisang party list, sisiruhin pa talaga ang PhilHealth, pati na rin ang ating mga nabubulok na mga ospital. Para lang madagdagan ng limpak-limpak na salapi ang MAIP, medical assistance, na nagmula sa NEP, 26 billion lang, lumobo sa 72 billion sa Kongreso, at nariyan, 41 billion sa BICAM report. Nang dahil sa bilyong-bilyong MAIP, ang mahihirap na pasyente na sa ilalim ng PhilHealth ay may karapatan magpagamot, ngayon nangangailangan pumila manikluhod sa ilang sikat na opisyal. Ang pambansang budget na walang alokasyon para sa kalusugan ay parang pandemya. Kung paano ang isang sakit ay kumakalat at nag-iiwan ng pangamba, ganon din ang epekto ng kakulangan sa pondo para sa kalusugan. Mas maraming buhay ang nalalagay sa peligro, mas maraming tao ang nababagabag, mas maraming sakit ang nauuwi sa tiyak na kamatayan. And all that bravado and tough talk on defending the West Philippine Sea, please, it's all clearly just for show.